Para sa ating gabay sa pagkatuto mula sa DepEd Curriculum, natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ang ating aralin sa video na ito, sabay-sabay nating basahin, pagtugon sa hamon ng pagkabansa tungo sa pagkamit ng kaunlaran mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ang paghahari ni Pangulong Marcos ay nagwakas noong gabi ng Pebrero 25, taong 1986. Subalit ang tagumpay ng taong bayan sa pagpapabagsak sa pamahalaang diktadoryal ay simula pa lamang dahil naging masalimuot ang proseso ng pagbangon at pagbabagong tatag ng bansa. Si Pangulong Corazon C. Aquino ang unang umupo bilang Pangulo ng Bansa pagkatapos ng batas militar. Siya ang ika-11 Pangulo at unang babaeng naging Pangulo ng Bansa na tinaguriang ina ng demokrasya. Narito ang kanyang mga naging programa. Una ay ang trade liberalization, kung saan malayang papasok sa Pilipinas ang mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Pangalawa ay ang pagtatatag ng Presidential Commission on Good Governance, kung saan ito ay inatasan na magsiyasat at magsagawa ng mga pagkilos upang muling mabawi ang pera ng bayan na sinasabing nasa pamilyang Marcos. Sumunod naman ay ang pagpapatupad ng bagong probisyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Alinsunod sa Executive Order No. 228, itinakda ang ganap na pagmamay-ari ng mga magsasaka sa sinasakang lupa. Pinangunahan din ni Pangulong Cory Aquino ang mga proyektong pabahay sa tulong ng National Housing Authority na nagpatayo ng mga bahay sa mas murang halaga. Bumuo rin siya ng mga non-governmental organizations tulad ng mga kooperatibang nakakatulong na malaki sa pamumuhay ng mga mamamayan. Pinagtibay din ang Batas Republika bilang 6655 na mas kilala sa Free Public Secondary Education Act of 1988 na nagbigay ng libreng edukasyon di lamang sa elementarya kundi maging sa mataas na paaralan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa pagtalakay kay Pangulong Fidel V. Ramos. Siya ang ika-12 Pangulo ng bansa na isa sa mga naging susi sa pagbawakas ng batas militar. Narito ang kaniyang mga naging programa. Pinatatag niya ang pampolitika at pambansang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Presidential Anti-Crime Commission na pinamunuan ni Joseph Estrada na pangalawang pangulo sa kanyang administrasyon. Layunin nitong mapigilan ang paglaganap ng mga suliraning pangkapayapaan sa loob ng bansa gaya ng kidnapping, pang-hold up, drug addiction at iba pang krimen, gayon din ang pagbuksa sa paghahari ng malalaking sindikato sa bansa na di umano ay kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno maging ng ilang miyembro ng alagad ng batas. Itinatag din ang Special Zone for Peace and Development in Southern Philippines at Southern Philippines Council for Peace and Development na pinamunuan ni Nur Miswari. Layunin naman ng samahang ito na isulong ang kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao. Nagpatupad din ng social reform agenda na naglalayong maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan, mabigyan ng mga tao ng mas maayos na serbisyong panlipunan kagaya ng mga programang makakabuti sa kanilang kalusugan, pagsasaayos ng mga tirahan, at pagpapataas ng kalidad ng edukasyong ibinibigay sa mga kabataan. Inulunsad ang Moral Recovery Program na pinamunuan ni Senadora Leticia Ramos Shahani na naglalayong maibalik ang pundasyong moral at etiko ng bansa. At sa pamamagitan ng programang ito, ay muling mabubuhay sa puso ng mga Pilipino ang nawalang dignidad at tiwala sa sarili. Kasunod nito ay malilinang ang pagmamahal sa bayan na tuluyang magbubunsod upang ang bawat Pilipino ay magsikap na gumawa at makilahok sa pagpapaunlad ng lipunang ginagalawan. Inilunsad ang programang Philippines 2000. Ito ay isang medium-term development program na naglalayong makamit ang kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa na magbubunsod sa Pilipinas upang mapabilang sa tinatawag na newly industrialized countries gaya ng mga bansang Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at South Korea. Nilikha rin ang mga special economic zones na matatagpuan sa mga lugar gaya ng Mariveles Bataan, Mactan Cebu, Baguio, Subic Olongapo at Clark Pampanga.
Isinulong ding mapabilang ang mga lalawigan sa Calabarzon sa Special Economic Zones. Nagkaroon din ng pagkakaisa sa General Agreement on Tariffs and Trade na nag-alis ng kota, taripa o buwis sa pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto sa ibang mga bansang nagbunga ng pakikipagsabayan ng Pilipinas sa maraming mga bansa sa larangan ng malayang kalakalan. Inilunsad din ang Ecological Waste Management Program sa pangunguna ng local government units kung saan bahagi ng programang ito ang pagtuturo sa mga mamamayan kung paano maisasagawa ng maayos ang paglikom at pagtatapon ng mga basura, kung paano magsasagawa ng compost pit, gayon din kung paano mapapakinabangan ang mga patapong bagay sa pamamagitan ng recycling. Gayon din isinulong pa ang mga programang makakatulong sa ating kapaligiran gaya ng Clean and Green Program, Clean Air Campaign, paglilinis at pagsasaayos ng Smoky Mountain, at paglulunsad ng mga programang may kinalaman sa pagsagip o muling pagbuhay sa Ilog Pasig. Nagkaroon din ng pagpapatupad ng mga polisiya ng color coding para sa malalaking pabrika at industriya. Ngayon naman ay dumako tayo kay Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Siya ay ika-13 Pangulo ng bansa na isa sa makasaysayang Pangulo sapagkat naalis siya sa pwesto bilang Pangulo sa pamamagitan ng EDSA People Power 2. Narito ang kanyang mga naging programa. Pag-aalis ng Countrywide Development Fund o mas kilala sa tawag na pork barrel o ang milyon-milyong pisong ibinabahagi sa mga lokal na pamahalaan na di umano'y napupunta lamang sa mga kawani ng gobyerno sa halip na gamitin sa pagtutusto sa pangangailangan ng mamamayan. Pagpapatupad ng Asset Privatization Trust o pagsasapribado ng ilang mga kumpanyang pag-aari ng pamahalaan tulad ng Petron, National Power Corporation at iba pa upang makalikom ng salapi para sa pangangailangan ng bansa. Itinaas din ang pondo para sa edukasyon, pagbibigay ng libreng edukasyon, pagsasagawa ng ADAPA School Program, pagbibigay ng scholarships sa mga mag-aaral na may kakayahan sa agham at matematika, at pagbibigay ng mga computer sa mga pampublikong paaralan. Pagsasagawa ng Enhanced Retail Access for the Poor o ERAP, kung saan nagkaroon ng rolling store na nagtitinda ng murang bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Binigyang tuon din ang Poverty Eradication Program kung saan isinagawa ang mga sumusunod upang maisaayos ang buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Una ay ang pangmasa at mababang halaga ng pabahay, pangalawa ay ang proteksyon at kagalingan ng mga manggagawa, pangatlo ay ang pagtataas ng pondo para sa kalusugan ng mga tao, pang-apat ay ang pagpapagawa ng mga daan sa mga baryo upang mapadali ang pagluluwas ng mga ani sa mga lungsod. At ang panglima, pagsasagawa ng mga karagdagang pampublikong pasilidad, kagamitan at serbisyo. Ngayon naman ay talakayin natin ang ika-14 na Pangulo ng Bansa at ikalawang babaeng Pangulo ng Pilipinas, ni si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Narito ang kanyang mga naging programa. Pagtangkang sugpuin ng korupsyon sa tulong ng electronic procurement system na naging dahilan ng higit na maayos at modernisadong pagkuha ng mga serbisyo para sa pamahalaan. Pag-ata sa Presidential Anti-Graft Commission upang magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, maraming mga politiko ang napatunayang sangkot sa isyu ng korupsyon at ilan sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at BIR ang natanggal sa trabaho. Pagpapatupad ng Republic Act 8435 o Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997. Pagpapatupad ng Kalahi Program o Kapit-Bisig laban sa kahirapan upang labanan ang kahirapan ng bansa. Layunin ng proyektong ito na tulungang mapataas ang kakayahan ng local government units na magsagawa ng mga gawaing makakatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan. Kabilang sa mga gawaing ito ay ang mga simpleng infrastruktura, kagaya ng pagpapagawa o pagpapaayos sa mga kalsada, tulay, at pagpapatayo ng paaralang pambarangay at klinika, at pagsasaayos ng supply ng patubig at sanitasyon sa mga komunidad. Isinulong din ang Self-Employment Assistance Kaunlaran Program upang matulungan ang mahihirap na Pilipino. Ito ay naglalayong bigyan ng puhunan para sa nagsisimula sa negosyo ang libu-libong mga Pilipinong walang hanap buhay. Sa tulong na rin ng microfinancing and enterprise development, maraming maliliit na negosyo ang nasimulan at napondohan.
Isinulong din ang pambansang SME Development Program upang tulungan ang small and medium enterprises sa pamamagitan ng SME Development Agenda. Pagpapatupad ng Strong Republic Nautical Highway na naging dahilan upang mabawasan ang gastusin sa transportasyon mula Mindanao hanggang Luzon. Pagkakaroon ng tindahan ni Gloria Labandera Rolling Stores na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mahihirap na mamamayang makabili ng pagkain at gamot sa mas mababang halaga. Ngayon ay dadako na tayo sa ika-15 Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III. Narito ang kanyang mga naging programa. Pagtatatag ng butika ng barangay kung saan mabibili ang mga murang gamot na aprobado ng Bureau of Food and Drugs, na abot kaya ng perang kinikita ng mahihirap na pamilya. Pagsasagawa ng expanded program on immunization na inilunsad ng pamahalaan upang ang mga bagong silang na sanggol at mga bata ay magkaroon ng pagkakataong makatanggap ng libreng bakuna mula sa mga barangay health center. Ang 6 na pangunahing vaccines na ibinibigay ay para sa tuberculosis, polio, diphtheria, tetanus, pertussis o ubong dalahit, at tigdas. Sa bisa ng Republic Act 10152 o mas kilala bilang Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, kung saan ang bawat batang Pilipino may gulang na 5 taon pababa ay dapat mapasailalim sa EPI. Paglulunsad ng programang Alaga Ka para sa Maayos na Buhay o Alaga Ka. Pagpapalawak ng saklaw ng mga programang pangkalusugan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bukod sa pagpapatayo at pagsasaayos ng pasilidad na pangkalusugan, ay nagpadala rin ang pamahalaan ng mga doktor, nurse, komadrona at community health teams sa malalayong lugar upang gamutin at tulungan ang mga nangangailangan nating kababayan. Nagsagawa rin ng pamahalaan ng primary care benefits o tinatawag ding tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya. Paglulunsad ng K-12 program. Naniniwala si Pangulong Aquino na kailangan magkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyong ipinatutupad sa bansa upang makatugon sa pangangailangan ng lipunan. Kaya noong 2013, nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act No. 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 na nagsusulong sa pagpapatupad ng K-12 program. Sa ilalim ng batas na ito ay nadagdagan ng 2 pang taon ang pag-aaral ng mga batang Pilipino sa ilalim ng basic education. Pagbibigay ng scholarship sa mahihirap ngunit matatalinong mag-aaral na makapag-aral sa kolehiyo. Sa ilalim ng Republic Act No. 10648 o Scholar ng Bayan Act of 2014 na nilagdaan ni Pangulong Aquino, ay itinadhana ng pamahalaan na ang 10 mangungunang mag-aaral na magtatapos sa bawat pampublikong paaralan sa bansa ay pagkakalooban ng scholarship upang makapag-aral ng libre sa mga kolehiyo. Paglulunsad ng Abot Alam Program. Noong 2014 ay sinimulan ito ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Education at National Youth Commission. Layunin ng programang ito na turuan at gawing produktibo ang mga kabataang may gulang 15 hanggang 30 na hindi nag-aaral o out of school youth. Sa tulong ng programang Alternative Learning System o ALS, hangarin ng programang itong matulungan ang mga kabataang hindi nag-aaral na mabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng high school at mahubog ang kanilang kakayahang magkaroon ng maayos na trabaho o kaya naman ay makapagsimula ng negosyo. Pagpapatupad ng Republic Act No. 10612 o Fast Track S&T Scholarship Act of 2013 na naglalayong magkaloob ng scholarship sa matatalinong kabataang kapuspalad na may mataas na interes sa pag-aaral ng siyensya at teknolohiya. Pagpapatupad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Layunin ng programang ito na tulungan ang mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal o cash grant para sa pangangailangang nutrisyon, kalusugan at edukasyon ng mga batang nasa edad 0 hanggang 18 taong gulang. Pagpapabuti ng Kariton Classroom. Tinatawag din itong proyektong K4 o Kariton, Classroom, Clinic at Kantin. Dahil bukod sa pagkakaloob ng alternative education, ay layunin din ng proyektong ito na pagkalooban ang mga batang mahihirap ng pangangailangang pangkalusugan, pagkain at tirahan sa pamamagitan ng Modified Conditional Cash Transfer ng programa ng DSWD.
Paglulunsad ng programang Run After Tax Evaders. Sa pangunguna ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ay inulunsad ng pamahalaan ang programang ito. Layunin ng programang ito na siguraduhin na ang bawat Pilipino ay nagbabayad ng wasto at husto sa kanilang itinakdang buwis. Ang di pagbabayad ng buwis ay tinuturing na isang krimen, kaya sino mang maparatangan nito ay kakasuhan ng tax evasion at maaaring maparusahan. Pagtatatag ng Kalahi CIDSS. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa pakikipag-ugnayan nito sa World Bank, ay nilikha ang proyektong Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ito ay isa ring proyekto ng DSWD na naglalayong mahango sa kahirapan ang mga Pilipino. Paglikha ng Republic Act No. 6713 o mas kilala sa tawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa pamamagitan ng batas na ito, ay nabigyan ng halaga ang karapatan ng mga mamamayang matiyak na ang mga niluklok sa pwesto ay maglingkod ng tapat sa kanilang mga trabaho at tungkulin. Ang Republic Act 6713 ay nagtakda ng mga pamantayan upang gampanan ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang mga katungkulan ng may kahusayan, katapatan at integridad. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang ating pangkasalukuyang presidente na ika-16 na Pangulo ng Bansa, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito ang kanyang mga naging programa. Paglulunsad ng kampanya kontra droga. Isa sa mahalagang kampanyang ipinatupad ni Pangulong Duterte ay ang Philippine Drug War o War on Drugs. Sa pamamagitan ng pamamahala ng PNP ay ginamit ang Oplan Tokhang, salitang Cebuano na ang ibig sabihin ay tuktok o katok at hangyo o manghimo. Sinasabing umabot sa milyong-milyong bahay ang nabisita ng mga pulis sa pamamagitan ng kampanyang ito at malaking bilang din ng drug users at pushers ang sumuko sa mga pulis at nangakong magbabagong buhay. Sa ilalim ng pamamahala ng Philippine National Police, di umano ay maraming mga inosente ang nadamay sa tinatawag na extrajudicial killings, na labis na tinutulan ng marami dahil ito ay lumalabag sa karapatang pantao. Paglulunsad ng PDP at Build 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 program. Noong Hunyo 2017, formal na inulunsad ng Administrasyong Duterte ang Philippine Development Plan na siyang magiging gabay ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Binigyang pansin ng PDP ang pagpapabuti sa sektor ng serbisyo at pagpapatayo ng infrastruktura para magsilbing operasyon ng ekonomiya. Pagpapatupad sa Train Law o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, sa pamamagitan ng Train Law, bababa ang personal income tax ng mga empleyado. Wala nang ikakaltas na buwis sa mga empleyado na sumisweldo ng 20,000 pababa sa loob ng isang buwan o 250,000 kada isang taon. Ngunit kasabay ng pagtaas ng take-home ng mga empleyado ay ang pagtaas din ng buwis ng ilang mga bilihin tulad ng mga inuming may asukal, produktong petrolyo at mga sasakyan. Inaprubahan ni Pangulong Duterte ang RA 10931 o mas kilala sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, kung saan ayon sa batas na ito ay magbibigay ng libreng subsidiya sa tuition fee ng mga mag-aaral sa state colleges and universities, local colleges and universities, at mga technical vocational institution na pinangungunahan ng TESDA. Sakop din ng batas na ito ang libreng pagbabayad ng library fee, school ID fee, computer fees at iba pa. Isa sa mahalagang batas na ipinatupad ng Administrasyong Duterte ay ang pagbabawal sa mga deposito o maagang pagbabayad ng mga pasyente upang makakuha ng kwarto sa ospital na nakasaad sa RA 10932. Nakasaad sa batas na ito na dapat bigyan ng paunang lunas ang pasyente sa oras ng emergency nang walang deposito o paunang bayad. Ang mahuhuling lalabag sa batas na ito ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmumultahin ng 100,000 hanggang 300,000. Isa pa sa mahalagang batas na pinatupad ni Pangulong Duterte ay ang Republic Act No. 10928 o pag-amyenda sa Section 10 ng Philippine Passport Act of 1996 na naglalayong gawing 10 taon ang bisa ng pasaporte sa bansa sa halip na 5 taon lamang. Sinasaklaw ng batas na ito ang pasaporte ng mga nasa legal na edad.
Ang mga pasaporte ng mga menor de edad ay mananatili pa ring 5 taon ang validity. Isa rin sa pinagtibay ni Pangulong Duterte ay ang RA 10930 na pinapahaba ang validity ng driver's license sa 5 taon. Binigyang linaw rin ng batas na ito na ang may hawak lamang ng professional and non-professional driver's license na walang kaso ng paglabag sa RA 4136 o kahit anumang batas pantrapiko ang may karapatan lamang kumuha ng 5 taong lisensya. Ilan lamang ito sa mga batas na ipinatupad ni Pangulong Duterte. Dahil sa kasalukuyan sa ating pagharap sa COVID-19 pandemic, ay marami pang mga programang ipinatupad si Pangulong Duterte upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan.